Maigsi lamang ang buhay, kaya dapat wag natin itong sayangin sa pagtatanim ng sama ng loob, lalong-lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Matuto po tayong magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin sa nakaraan at patuloy nating mahalin yung mga taong kasama natin sa kasalukuyan. Ikaw, meron ka bang mahal sa buhay na gusto mong patawarin o hinga ng tawad? Maswerte yung mga anak na kumpleto pa ang mga magulang. Meron kasing wala ng nanay, meron ding wala ng tatay. At meron namang ulilang lubos na. Pero paano na lamang kung meron kang magulang, kaya lang hindi mo naman tinatrato ng maganda? Dear Papa Dudut, isang magandang araw sa inyo at sa ating mga kabarangay. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Lucio. 35 years old at may-ari ng talyer dito sa Pasig. Tubong Samar talaga ako, Papa Dudut. Kaso noong araw ay lumuwas ako ng Pamaynila para mamasukan sa talyer na pagmamay-ari ng kamag-anak ng tropa kong si Marco. Hanggang sa nakapagtayo din ako ng sarili kong negosyo. Nagsimula akong makinig ng programa ninyo nang makilala ko ang aking misis. Avid listener niyo po kasi siya. At hindi nagtagal ay naging tagahanga niyo na rin po ako. Single mother ang nanay ko, Papa Dudut. Mag-isa niya akong itinaguyod sa buhay dahil bata pa lamang daw ako ay iniwan na kami ng tatay. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit umalis ang tatay ko pero isa lang ang malinaw sa akin noon. Masama ang loob ko kay nanay dahil wala akong kinamulatang ama. Madalas akong tuksuhin ng mga kalaro ko dahil abnormal daw ang pamilya ko. Dapat daw kasi ay merong tatay at nanay. Kahit na paulit-ulit kong tanungin si nanay kung nasaan si tatay ay palagi niyang sagot ay hindi niya alam. Dagdag pa niya, nandyan naman siya para alagaan ako kaya hindi ko na raw kailangang magkaroon pa ng tatay. Papadudot, hindi lang pagtitinda ng kangkong sa palengke kasama si nanay ang kinaiinisan ko dahil ultimo gawaing bahay gaya ng pagsasaing, paghuhugas ng pinggan at paglalaba ay kinakatamaran kong gawin. Bakit kamo? Dahil gawaing pambabae yon. Hindi dapat gumagawa ng ganong uri ng trabaho ang tulad kong lalaki kaya naman madalas din akong sermonan ni nanay tungkol sa pagiging tamad ko. Pero lahat ng sinasabi niya ay pumapasok lang sa isang tenga ko at lumalabas naman sa kamila. Nang tumungtong ako ng kolehiyo, mas naging mabarkada ako. Mas madalas akong tumambay sa kung saan-saan kasama ang tropa ko pagkatapos ng klase namin. Kaysa umuwi ng maaga sa bahay para mag-asikaso o puntahan sa palengke si nanay para tulungan siyang magtinda ng kangkong. Oo, Papa Dudut. Kinakahiya ko ang trabaho ng aking ina. Palibhasa ay hindi yon maipagmamalaki tulad ng trabaho ng magulang ng mga kaklase kong isang piloto, nurse, teacher o negosyante. At alam din naman ni nanay yon kaya hindi na rin niya ako pinipilit na samahan siya sa pagtitinda. At dahil sa pagiging mabarkada ko, meron ding pagkakataon na nasasangkot ako sa away, Papa Dudut. Kaya nang minsang umuwi akong putok ang labi at may black eye ay halos himatayin si nanay sa nerbiyos. Pero buhay na buhay pa din siya habang pinapagalitan niya ako. Ayaw ni nanay na lumaki akong basagulero tulad ng tatay ko, Papa Dudut. Pero hindi ako naniniwala kay nanay na ganong uri ng tao si tatay. Sigurado akong gusto lang niyang siraan ang imahe ng aking ama sa akin para hindi ko na ito masyadong isipin pa o hanapin. Kaya naman mas lalong nadagdagan ang sama ng loob ko kay nanay. Dumalas din ang aming pagtatalo dahil sa paulit-ulit akong nasasangkot sa mga gulo. Nandyan, Papa Dudut, yung nagkabaranggayan pa kami ng nakaaway kong taga-kabilang bayan dahil lang natalo namin sila sa basketball. At kung ano-ano pa. Bukod doon ay sawang-sawa na rin ako sa pakikinig sa bulyaw ng nanay ko kung gaano ako kapasaway o kasuwail na anak. Kesyo, kailan ko raw ba titigilan ng pagbibigay ng sakit ng ulo sa kanya?
Kaya naman napag-isip-isip kong huminto na lamang sa pag-aaral, Papa Dudut, at umalis sa bahay namin. Oo, lumayas ako't nanuluyan sa tropa kong si Marco na nasa kabilang bayan at iniwang kong mag-isa ang matanda kong nanay. Nang umalis ako sa bahay namin, pakiramdam ko ay naging malaya ako, Papa Dudut. Bukod doon, dahil sa pagiging malayo ko sa nanay ko ay mas nagawa ko ang mga bagay na gusto kong gawin nang walang tumatalak sa akin. Ang sarap pala sa pakiramdam na kahit papaano mabigyang katahimikan ang mga tenga kong bingina sa sermon ni nanay. Para mabuhay at may pangkain ay madami akong trabahong pinasukan. Nandyan yung naging delivery boy ako sa isang maliit na kainan na pinapatakbo ng tiyahin ni Marco. Pumasok din ako bilang sales assistant sa tindahan ng mga sapatos para kahit papaano ay may kitain akong pera. At dahil nga meron na akong source of income ay natuto naman akong magbisyo, Papa Dudut. Alak at yosi ang naging libangan ko at sandalan sa tuwing namimiss ko si tatay o di kaya kapag gusto ko nang maglibang. Malaking bahagi sa kinikita ko ay doon lang napupunta pero wala akong pakialam. Mas may silbi pa ang mga yon kesa sa nanay ko. Nang alokin ako ni Marco na lumuwas pa Maynila para magtrabaho sa talyer ng kanyang tito ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, Papa Dudut. Pagkakataon ko na rin kasi para makatapak sa ibang lugar dahil sawang-sawa na ako sa probinsya namin. Buong akala ko nga ay sa summer din ako mamamatay. Mabuti na lamang dahil merong opportunity na dumating. Bukod doon, pagkakataon ko na para mahanap ang tatay ko sa Maynila. Dahil sigurado ako na matatagpuan ko siya roon. Nang sumunod na linggo ay natuloy na nga ang pag-alis namin ni Marco papunta sa Pasig, Papa Dudut. At kung tatanungin ninyo ako kung nagpaalam ako sa nanay ko, hindi. Bakit pa hindi ba? Baka pigilan lang niya akong umalis at isa pa ay malaki na ako. Kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko at hindi ko na kailangan ng opinyon ng iba. Pagdating namin sa talyer ng tito ni Marco ay sumabak kaagad kami sa pagtatrabaho. Malapit sa mga condominium building at opisina ang kinakaroon ng talyer kaya naman tama si Marco nang sabihin niyang magagandang babae ang karaniwang kliyente namin. At tama din ang kaibigan ko dahil pagkalipas lamang ng 2 buwan ay nakilala ko si Gigi. Nagtatrabaho bilang office staff na hindi nagtagal ay niligawan ko't naging girlfriend. Papa Dudut, nirespeto ni Gigi ang kahilingan kong wag nang pag-usapan ang tungkol sa nanay ko. Sa katunayan, yun ang huling beses na binanggit niya si nanay kaya naman masayang masaya ako. Ayoko na kasing magkaroon ng koneksyon sa nanay ko dahil meron na akong bagong buhay. Bagong buhay na hindi siya kasama. Pagkalipas ng 1 taon ay nabuntis ko si Gigi kaya naman naisip naming mag-live-in. Nagrenta kami ng isang studio type apartment malapit sa pinapasukang opisina ni Gigi at pinagtatrabahuhan kong talyer. Nangako ako sa nanay ni Gigi na aalagaan ko ang anak niya kaya naman nagpursige ako sa pagtatrabaho. Bukod doon ay nagsimula na rin kaming mag-ipon para sa pagdating ng aming anak. At pagkalipas ng 9 na buwan ay laking tuwa naman namin ni Gigi dahil sa wakas ay naging ganap na kaming mga magulang. Pero pagkaraan lamang ng 2 buwan ay muling nagbuntis si Gigi, Papa Dudut. Kung doble na ang pagsisikap naming mag-asawa sa pagtatrabaho noon ay mas naging triple pa matapos niyang ipanganak ang aming second baby. At mas naging mahirap ang buhay namin lalo na nang maaksidente at mamatay ang tito ni Marco. Dahilan para malugi at magsara ang talyer na pagmamay-ari nito na nagkataon namang pinagtatrabahuhan naming magtropa. At dahil nga sa nangyari, kung dati ay meron kaming binabayarang kasambahay para mag-alaga sa mga anak namin, nang nawala na nga ako ng trabaho ako nang umako sa pag-aalaga sa mga bata habang pumapasok sa opisina si Gigi. Noong unang buwan ay nag-i-enjoy pa ako sa pagiging house husband. Pero habang tumatagal ay nagsimula na akong mainip, Papa Dudut.
Hindi na rin kasi ako nakakalabas kasama ang mga tropa namin ni Marco at madalas na rin nila akong asarin dahil sa pagiging taong bahay ko. Na malimit kong kainisan dahil na-realize ko na dapat ay si Gigi ang nag-aalaga sa mga anak namin. Kasi siya nga ang babae. Pero nauwi lamang sa pagkatalo namin mag-asawang tungkol sa kung sino ang dapat na maiwan sa bahay para bantayan ang mga anak namin. At dahil nga nagtitipid kami kaya naisip ni Gigi na ipaalaga sa nanay niyang may sakit ang mga anak namin. Bagay na tinutulan ko kaya napilitan akong isuggest na sa halip na ang nanay Nelia ko na lang ang paluwasin para mag-alaga sa mga anak namin. Nalaman ko din kasi na matagal na niya pala akong hinahanap at kinokontakt. Kaya naman naisip ko na ito ang tamang pagkakataon para naman magpaka-nanay ulit siya sa akin. Hindi nagtagal ay lumuwas na pa Maynila ang nanay Nelia at agad na nanatili sa maliit naming apartment. Bakas na sa mukha niya ang katandaan at payat na rin ang kanyang pangangatawan. Pero kahit paano ay malakas pa rin siya kaya naman nang alokin ko siyang alagaan ng aming mga anak. Kapalit ng pagsasama-sama naming buong pamilya sa iisang bubong ay hindi na rin siya tumutol pa. Anya, pagkakataon na rin daw niyang makabawi sa mahabang panahong nagdaan na hindi niya ako nakasama pati na ang aking mga anak. Ako naman ay nagsimula na ulit maghanap ng bagong trabaho. Pero dahil pagkatrabaho lang sa talyer ang alam kong gawin kaya mas nahirapan akong makahanap ng mapapasukan. Palibhasa iba rin kasi ang kultura sa Maynila kesa sa probinsya. Kung hindi ka marunong makipagkompetensya o dumiskarte ay siguradong mapag-iiwanan ka. Kaya kahit extra sa construction ay pinatos ko na para lamang may mapagkakitaan papadudot. Pero sa kabila ng lahat, mas naging mabagal ang pasok ng pera sa amin. At dahil mas lumalaki na ang mga bata kaya mas nadagdagan na rin ang gastusin namin sa bahay. Kahit na anong pagtitipid at pagbabudget ang gawin naming mag-asawa, ay meron pa ring pagkakataong kinakapos kami. At dahil sa mga isipin at problemang yon, kaya bumalik na naman ako sa dati kong bisyo, ang pag-inom ng alak. Papadudot dumalas pa ang pag-aaway naming mag-asawa dahil sa bisyo ko na pag-inom ng alak at mas naging mabigat ang pagdadala namin sa buhay. Nandyan yung nag-isang kahig isang tuka kami lalo na noong matapos na ang kontrata ko bilang construction worker. Sinubukan kong maghanap ng iba pang trabaho pero lalo lamang akong nahirapan. At hindi nga nagtagal, hindi lang alak at sigarilyo ang naging bisyo ko dahil nalulung na rin ako sa sabong nang minsan akong isama ng tropa namin ni Marco sa sabungan. At syempre nakarating yon sa kaalaman ni Gigi kaya lalo kaming nag-away. Hanggang sa umabot na nga sa puntong naabutan kong nag-aal sa balutan ng misis ko dahil malak nila akong iwanan ng mga bata. Papadudot alam kong nagkukunwari lang si nanay na merong nararamdaman para maawa ako sa kanya. O bawiin ko yung sinabi ko tungkol sa kanya. Hindi niya ako madadala o maluloko sa mga pagdadrama niya. Nang mga sandaling yon ay tuluyan na ngang nawala ang natitirang respeto ko sa kanya bilang nanay ko dahil ang lahat ay napalitan ng magkahalong galit at pagtatampo. At matapos nga ang pagtatalo naming yon ay hindi na rin naman tinuloy pa ni Gigi ang plano niyang pag-alis nilang mag-ina. Pero napag-isip-isip ko rin naman na kung hindi ako magbabago ay baka nga tuluyan ang mawala sa akin ang aking pamilya. Ayokong matulad sa akin ang mga anak ko na lumaking hindi kumpleto ang kanilang mga magulang. Dahil alam na alam ko yung pakiramdam na tuksuhin at pagtawanan dahil tingin ng marami ay abnormal ang pamilyang walang nanay o walang tatay. Kaya naman pinilit kong bawasan ang mga bisyo ko at nagsimula muli akong mag-apply ng trabaho, papadudot. Pero sa kabila ng lahat ng pagsisikap kong maging mabuting ama at asawa ay talagang sinubok pa rin ako ng kapalaran, papadudot. Nandyan yung naranasan kong maglakad mula Pasig hanggang Boni para lang mapuntahan yung inaplayan kong trabaho dahil sa labis ko na pagtitipid sa pamasahe. Tapos sa huli, hindi rin pala ako matatanggap dahil daw college undergraduate ako.
Sinubukan ko ring mag-sideline muli sa construction pero hindi na ako tinulungan ni Marco dahil marami na raw siyang naitulong sa akin. At sa pagkakataon na yon, kailangan ko naman daw matutong tumayo sa sarili kong mga paa. Sobrang sama ng loob ko kay Marco noon pero sinantabi ko yon, Papa Dudut. Kaso meron pa rin talagang mga sandali na hindi ko mapigilang magalit sa aking sarili. Nasisihin ng Diyos sa buhay at kapalaran na meron ako. Isang gabi nga nang makauwi ako galing sa paghahanap ng trabaho, sa sobrang pagod ko't sakit ng paa, ay sumalampak na lang ako sa sofa, Papa Dudut. Tapos lumabas galing sa kwarto namin ni Gigi ang panganay kong si Erold para makipaglaro sa akin. At dahil wala ako sa mood ay napagalitan ko siya dahilan para umiyak siya at mag-hysterical naman ang nanay niya. Oo, nauwi sa pagtatalo namin ni Gigi ang napakasimpleng bagay na yon, Papa Dudut. Pero hindi ko akalain na yun na pala ang magiging mitya para simula kong pagsisihan ang mga nagawa kong kasalanan at kakulangan sa aking pamilya, lalo na sa aking ina. Atake sa puso, yun ang findings ng mga doktor matapos naming isugod sa ospital si Nanay Nelia nang mawalan siya ng malay sa gitna ng mainit naming pagtatalo sa bahay, Papa Dudut. Aaminin kong noon lang ako nakaramdam ng labis na takot habang pinapanood ang mga nagkakagulong doktor na sinasalba ang buhay ng aking ina. Noon lamang ako kinilabutan sa tanang buhay ko habang iniisip ang posibleng masamang mangyari sakaling hindi nila masagip si nanay. Noon lang ako nakaramdam ng hustong pagsisisi at tinding panghihinayang, Papa Dudut. Pagsisisi dahil sa lahat ng masasamang ginawa at masasakit kong sinabi sa aking ina. At panghihinayang sakali mang ikamatay niya ang nangyari sa kanya. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa pagkabata dahil hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Nang mga sandaling yon ay sinimulan ko nang magdasal sa Diyos na sana ay iligtas niya ang nanay ko. Na sana ay wag muna niyang kukunin ang aking ina hanggang hindi pa ako nakakahingi ng tawad sa kanya. At nakakabawi dahil sa lahat ng mga maling nagawa ko. At tunay na mabuti pa rin ng Diyos dahil narinig niya ang panalangin ko, Papa Dudut. Namatay si Nanay Nelia pagkalipas ng 2 buwan, Papa Dudut. Oo, inatake muli siya sa puso at sa pagkakataong yon ay hindi na siya nakaligtas pa. Parang gumuho ang mundo ko nang biglang kunin sa akin ng nanay ko. At kahit na anong pigil ko sa mga luha ko kusa pa rin siyang tumutulo. Labis din ang pagsisisi ko dahil napakaiksi ng panahong ibinigay sa amin ng Diyos para makabawi ako sa lahat-lahat ng kasalanan at pagkukulang ko sa Kanya. Pero kahit na ganoon ay nagpapasalamat pa rin ako dahil hinayaan pa rin ako ng Diyos na makapiling ang aking nanay. Matapos ang libing ni nanay ay nangako ako sa harap ng puntod niya na magiging mabuti akong asawa at ama sa aking mga anak. Pinatawad na rin ako ni Gigi sa nagawa ko sa kanya noon, kaya naman mas nagdoble sikap pa ako para mapakatawanan ang pangako kong aalagaan at susuportahan ang aking pamilya. Sinuwerte din naman akong nakapag-loan si Gigi ng malaking halaga sa kanilang kumpanya na ginamit namin para makapagtayo ng maliit na talyer. At hindi nga nagtagal ay mas naging kilala kami't lumago ang aming negosyo. Alam kong masayang masaya si nanay sa langit dahil unti-unti kong tinutupad ang pangako ko sa kanya noong nabubuhay pa siya. Namimiss ko pa rin siya hanggang sa ngayon, Papa Dudut, pero alam kong maligaya na sila ni tatay saan man sila naroroon. Maraming salamat po sa pagkakataong mabasa ninyo ang aking sulat. Malaking bagay din sa akin na maibahagi sa ating mga kabarangay ang kwento ng aking buhay. Lucio. Sabi nila habang abala daw tayo sa paglaki ay nakakalimutan na nating tumanda na ang mga magulang natin. Sa kaso ng letter sender nating si Lucio ganun nga ang nangyari. Kaya naman ramdam ko ang pagsisisi mo dahil hindi mo nakapiling ng mas matagal ang Nanay Nelia mo. Pero Lucio, tama ka sa sinabi mong maswerte ka pa rin dahil nakahingi ka ng tawad sa iyong ina. At kahit na maiksi yung panahon na ibinigay sa inyo, nakasama mo pa rin siya. Alam ko namin ng mga kabarangay
na proud sa iyo ngayon ang nanay Nelia mo. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging responsableng asawa at ama, siguradong hindi na babangon sa hukay ang nanay mo para sermonan ka. Biro lang. Dear Papa Dudut, sabi nila ang pagkakaroon daw ng anak ang isa sa mga pinakamasayang bahagi ng buhay ng tao. Kaya naman walang araw na hindi ako nagpapasalamat sa Diyos nang pagkaluban niya ako ng anak na babae. Pakiramdam ko siya na yung pinakamagandang nangyari sa akin sa kabila ng mga pangit kong pinagdadaanan. Kaya naman mahal na mahal ko ang aking anak at gagawin ko ang lahat para sa kanya, Papa Dudut. Ako po si Letty, 35 years old at tubong Bicol. Pero noong araw ay lumuwas ako ng Quezon City para mamasukan sa isang karinderya. Kung saan ay matagal nang nagtatrabaho ang pinsang kong si Rona. Nirecruit niya kasi ako para magtrabaho sa naturang kainan nang minsang mangailangan sila ng karagdagang tao. Bagay na hindi ko na pinag-isipan ng matagal dahil pangarap ko rin namang makapunta sa Maynila. Simple lang naman akong babae at simple lang din ang mga pangarap ko sa buhay. Ang magkaroon ng isang masayang pamilya tulad ng sa mga magulang ko. Kaya nga kahit wala akong kaalam-alam sa buhay sa Maynila ay sumugal pa rin ako, dalang pag-asang kumita ng perang makakatulong sa aking pamilya sa probinsya. At kung papala rin, ay matagpuan ko na rin doon ang lalaking magpapatibok sa aking puso. Lalo na't NBSB ako o no boyfriend since birth, Papa Dudut. Maalalahanin at malambing talaga ang nanay ko, Papa Dudut. Palibasa ako ang panganay sa 5 magkakapatid. Ang mga sumunod sa akin ay naglalaro sa edad na 25 anyos pababa at ang pinakabunso ay nasa 15. Ang nanay ay isang mananahe at kung minsan para kumita ng ekstrang pera ay tumatanggap din siya ng mga labada. Samantalang ang tatay naman ay isang magsasaka. Bukod sa pagtatanim ng palay ay meron din siyang tinatanim na kamoting kahoy at iba't ibang klase ng gulay na kapag anihan na ay binebenta namin ni nanay sa palengke. Bagaman mahirap ang aming buhay sa probinsya, masasabi ko naman na maswerte ako dahil responsable ang mga magulang ko, Papa Dudut. At kahit na medyo challenging talagang mapalayo sa kanila dahil sa pagtatrabaho ko sa Maynila ay wala akong hindi kakayanin para sa aking pamilya. Naisip ko din kasi na kapag nakasanayan ko na ang buhay sa Maynila at nakapag-ipon na ako ng sapat na pera ay gusto kong magnegosyo, Papa Dudut. Kahit na online lang, total yun naman ang uso. Pagdating ko sa bahay ng pinsan ko sa Quezon City, kinabukasan din ay sumabak agad ako sa pagtatrabaho bilang serbedora sa isang 24 hours na kantin. Ang mga karaniwan naming customer ay yung mga nagtatrabaho sa opisina hindi kalayuan sa pwesto ng aming kainan. Mga taxi driver, mga lokal na residente at kung sino-sino pa. Kahit na mahirap ang trabaho ay masasabi ko namang nag-i-enjoy ako, Papa Dudut. Mas lalo pang ang naging interesante ang bawat araw ko sa trabaho nang makilala ko si Nando nang minsan siyang kumain sa amin. Isa siyang sikyo o security guard sa isang pawn shop na katapat ng aming kantin. Nung unang beses ko siyang nakita ay aaminin kong hindi talaga ako natuwa sa pagmumukha niya. Hindi naman sa panghuhusga pero mukha talaga siyang hindi gagawa ng matino. Tapos ay palagi pa niya ako nung binubwisit dahil panay ang tawag niya sa akin para siya asikasuhin kahit na marami pa akong ginagawa. Aaminin ko, Papa Dudut, na noong una ay naiinis ako kay Nando. Sino ba naman kasing hindi? Kesyo maliit na bagay na kaya naman niyang gawin ay itatawag pa niya sa akin. Oo, sa akin. Tulad na lamang ng pagsasali ng tubig sa baso niya. Paulit-ulit na paghingi ng sabaw at kung ano-ano pa. Mabuti sana kung siya lang ang customer na inaasikaso ko tapos meron pang pagkakataon na makikipagkwentuhan pa siya sa akin sa gitna ng trabaho ko.
Dumanas din ng dumalas ang pagkain ni Nando ng tanghalian sa aming kantin. Dahilan kung bakit naging tampulan ako ng tukso ng mga kasamahan ko sa trabaho. Gaya nga ng sinasabi noon ni Rona, nagbabaon ng pananghalian si Nando. Kung kumain man ito sa kantin ay bibihira lamang. At nagsimula lang daw itong kumain sa kantin namin dahil sa akin. Habang tumatagal ay nawawala na rin ang pagkailang ko kay Nando. Dahil kahit papaano ay nadidiskubre ko namang mabait at magalang siyang tao. Palagi siyang humihingi ng permiso kung meron siyang gustong itanong na sa palagay ko ay masyadong personal. Kuwela din siya at mahilig bumanat ng corning jokes at pick-up lines. Tinatawag pa rin niya akong Miss Beautiful kapag hindi ko siya pinapansin. Naisip ko nga na ginagawa niya lamang yon para makuha ang atensyon ko at effective naman. Papadudot, alam ko na hindi pa nagtatagal simula nang magkakilala kami ni Nando, pero noong unang beses na hindi siya kumain ng lunch sa amin ay nalungkot talaga ako. Parang nawalan ako ng ganang magtrabaho. Akala ko nga normal lang yon dahil masyado lang akong nasanay. Na palagi niya akong kinukulit araw-araw, pero nang masundan pa ng 2 araw na walang Nando na kumain sa aming kantin, ay doon na ako nagtaka at nag-alala. Mabuti na lang noong sumunod pang araw ay nagpakita na siya sa akin at kumain sa amin. Sinabi din niyang nagkatrangkaso daw siya kaya siya absent. Kahit papaano, pakiramdam ko ay nabunutan ako ng tinik sa dibdib ng sandaling yon. Papadudot, nagtuloy-tuloy pa ang pagpapakyut sa akin ni Nando. At habang tumatagal, kahit pa nga pa-corny ng pa-corny ang mga banat niya ay natatawa na lamang ako sa kanya. At kahit nagmukha siyang tanga sa pagpapapogi sa akin ay wala daw siyang pakialam. Basta ang mahalaga ay mapatawa niya ako at mapangiti. Bagay na kinagigiliwan ko ng husto sa kanya. Palibhasa, ramdam ko ring sincero siyang tao sa kabila ng maloko niyang persona. At habang tumatagal nga, ay unti-unti ko ngang nakikilala si Nando. Panganay din siya sa 6 na magkakapatid at tubong aklan. Pagtitinda ng gulay sa palengke ang kinabubuhay ng kanyang mga magulang. At ang mga nakababata niyang kapatid ay pinag-aaral naman niya. Sa totoo lang ay humanga ako ng husto sa dedikasyon at determinasyon ni Nando. Bibihira kasi yung lalaking katulad niya, na nasa tamang edad na ay wala pa ring asawa dahil busy sa pagtulong sa pamilya. Hanggang sa isang araw nga ay niyaya akong lumabas ni Nando, Papadudot. Nang sandaling yon ay mahigit 3 linggo na kaming magkakilala. Aminin kong noong una ay naiilang pa akong sumama sa kanya na kaming 2 lang, pero may bahagi naman sa puso ko na gustong umoo sa kanya. Kaya naman bago ako nagpasya noon ay kinausap ko muna ang pinsan ko. Papadudot, na tuloy na nga ang date namin ni Nando ng araw na yon. Ipinasyal niya ako sa mga magagandang lugar na noong ko pa lamang napuntahan sa tanang buhay ko. Kumain din kami sa isang restaurant at umorder si Nando ng paborito niyang pagkain na talaga namang ibinida pa niya sa akin. Tapos ay nagpunta rin kami sa isang lokal na parke kung saan ay pinapanood namin ang paglubog ng araw noon. Hindi yun ang una't huling beses na niyaya akong lumabas ni Nando. Sa katunayan ay nasundan pa yon ang nasundan. At habang tumatagal ay mas nakikilala ko na nga si Nando, Papadudot. Lalo din akong humanga sa kanya dahil sa kabila ng maraming pagsubok na pinagdaanan niya sa buhay ay nananatili pa rin siyang positibo. Papadudot, tuwing matatapos ang aming date ay inihahatid ako ni Nando sa apartment ng pinsan ko. Para daw makasigurado siyang ligtas ako. At kahit nasaglit pa lamang kaming nagkakahiwalay, ay magka-text na kami. At bago kami tuluyang matulog ay nag-uusap pa kami sa telepono. Isang gabi matapos ang aming date ay muli akong inihatid ni Nando sa apartment ng pinsan ko. Pero bago ako pumasok sa pinto ay pinigilan niya ako para itanong yung katanungang magpapabago
sa buhay ko. Papadudot, ang saya-saya pala sa pakiramdam na magkaroon ng boyfriend at masabing I'm into a relationship. Sa tagal ko kasing no boyfriend since birth o NBSB ay may punto sa buhay ko na nawala na ako ng pag-asang magkaroon ako ng jowa. May itsura naman ako, mabait, kwela at kahit paano ay may utak din naman. Kaso walang nagkaka-interes sa akin doon sa amin sa Bicol. Walang nanliligaw sa akin o lalaking pumapansin sa akin. Kaya naman naisipan ko na baka hindi tagaroon ng lalaking nakatadhana para makasama ko sa panghabang buhay. At tama nga ako, Papadudot, dahil sa Maynila ko nakilala si Nando na naging first boyfriend ko. At sana ay huli na rin. Nang gabing yon ay narinig pala ng pinsang kong si Rona ang pag-aamina namin ng feelings ni Nando. At hindi ko na rin naman tinanggi ang mga yon sa kanya. Buong pagmamalaki kong ibinida sa pinsang ko na sa wakas ay meron na akong nobyo. Na ganun pala yung pakiramdam na may ka-forever ka na. Akala ko ay matutuwa si Rona tulad ng reaksyong inaasahan ko mula sa kanya, pero sa halip ay sinimangutan lamang niya ako, Papadudot, bagay na ipinagtaka ko. Sinabi sa akin ni Rona ang dahilan kung bakit hindi siya lubos na masaya para sa amin ni Nando. Yun ay dahil nag-aalala daw siya para sa akin dahil nga sa mga kwentong naririnig niya patungkol sa pagiging chick boy ng boyfriend ko. Akala ko tapos na kami sa ganong usapan, pero binanggit din ni Rona na pakiramdaman ko pa rin daw kung sakaling ang may katotohanan ang mga usap-usapan tungkol kay Nando. Na babaero raw ito. Bagay na kinainisan ko noong una at isinantabi ko na lamang. Pero aaminin ko, Papadudot, na merong pagkakataon na gusto kong itanong o kumpirmahin kay Nando kung bakit nababansagan siyang babaero. Ngunit hindi ko na yon na itanong pa sa kanya dahil tadhana na mismo ang gumawa ng paraan para makumpirma ko ang aking kinakatakutan. Yon ay nang matuklasan kong meron na palang asawa si Nando. Tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, Papadudot, maraming beses kong binalak na itanong kay Nando kung bakit siya binansagang babaero ng mga taong nasa paligid niya. Gayong ibang-iba ang pagkakakilala ko sa kanya. Sa katunayan, ang alam ko, ako ang unang girlfriend niya. Bigla tuloy akong nakaramdam ng agam-agam sa puso ko tungkol sa pagpayag kong maging kami kaagad ni Nando. Tipikal na araw at tahimik ako nagtatrabaho sa kantin nang pinapasukan ko nang mangyari. Ang kahit sa hinagap ay hindi ko lubos na akalaing mangyayari, Papadudot. Paano ba naman? Sa gitna ng pagiging abala ko sa pag-intindi sa kaliwat ka ng mga gawain, ay bigla na lamang may babaeng matangkad at maputi na dumating sa hinanap ako. Buti na lamang at patay na oras na yon, Papadudot, at walang masyadong customer. At nang magtama ang aming paningin, ay walang pagdadalawang isip niya akong sinugod at pinagsisigawan. Papadudot, mabuti na lang dahil naawat ko si Rona sa kamuntik na niyang pagpatol kay Grace ng sandaling yon. At mabuti na lang din dahil naisip ni Grace na umalis na lamang. Pero bago siya tuluyang umalis ay binantaan niya akong layuan na si Nando dahil pamilyado na nga ito. At kung ipipilit ko pa raw na magsumiksik sa buhay nilang mag-asawa ay kakasuhan niya ako. Magkahalong takot, gulat, galit at lungkot ang nangibabaw sa akin ng mga araw na yon. Takot dahil sa biglang pagdating ni Grace para saktan at iskandaluhin ako sa aking pinagtatrabahuhan. Gulat naman dahil sa nalaman kong posibleng panluloko sa akin ni Nando. Galit dahil kapag napatunayan ko ngang totoo ang mga sinasabi ni Grace tungkol sa relasyon nilang dalawa, ay baka hindi ako makapagpigil at masuntok ko talaga sa mukha ang Nando na yon. Pero sa kabila ng lahat ng nararamdaman ko, mas nangibabaw para sa akin ang labis na kalungkutan. Oo, hindi pa nga nagtatagal simula nang magkakilala kami ni Nando. Simula nang maging kami pero sa loob ng maiksing panahon ng pagsasama namin
ay binigay ko na sa kanya ang aking puso, pati na rin ang aking sarili. Meron ang nangyari sa amin ni Nando, Papa Dudut. Hindi lang isang beses, makailang ulit na rin po yon. Siguro nga ay totoo ang sinasabi ni Grace na madali akong paikutin at utuin, pero nagtiwala lang naman ako at naniwala na tunay at totoo ang pag-ibig sa akin na ibinibigay ni Nando. Nang araw ding yon ay tinawagan ko sa telepono si Nando, Papa Dudut. Pero ring lang ng ring ang kanyang cellphone. Makailang beses ko ulit siyang kinontak hanggang sa patayan na nga niya ako ng telepono. Halos gumuho ang mundo ko ng oras na yon. Paano nga kung totoong niloloko ako ni Nando? Paano kung bigla na lang niya akong iwanan sa ere? Hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang sakit. Umiyak na lamang ako ng umiyak kinagabihan at nang sumunod na araw ay laking gulat ko nang si Nando ang kusang tumawag sa akin. Papa Dudut, salamat na lang talaga sa pinsang kong si Rona dahil nandun siya ng sandaling yon para alalayan ako. Kasi ang sakit-sakit na talaga sa dibdib. Hindi ko na kayang pigilan pa yung mga hinanakit ko kay Nando. Tapos ay hindi pa ganap na maisip ng utak ko na dumating na nga yung sandaling kinakatakutan ko, ang aking unang heartbreak. Nang sumunod na araw ay nalaman ko na lamang na nag-resign na pala si Nando sa pawn shop na kanyang pinagtatrabahuhan. Walang makapagsabi kung saan talaga siya nagpunta. Pero marami rin ang naniniwala na umuwi na ulit siya sa kanyang asawa. Ano man ang katotohanan sa mga haka-hakang yon, wala na po akong pakialam. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa amin, sa skandalong kinasangkutan ko, sa panluloko sa akin ni Nando, parang nawala na po ako ng pakiramdam noon, Papa Dudut. Naisip ko na ganoon talaga ang buhay. Pwede tayong ma-scam dahil sa labis na tiwala na ibinibigay natin sa mga sinungaling at manlulokong tao. Naisip kong magpatuloy na lamang sa buhay. Sinarili ko yung sakit na nararamdaman ko. Sa pag-asang kusa na lamang itong mawawala. Subalit nagkamali ako. Isang araw habang nagtatrabaho ako sa kantin, ay nakaramdam ako ng pagkahilo. Nag-worry pa nga sa akin si Rona dahil akala niya ay may sakit ako. Sabi niya ay mukha daw akong maputla. Papadudot ng sandaling yon ay aaminin kong muling nanumbalik ang pakiramdam na matagal ko nang pinatay sa kalooban ko. Ang pakiramdam ng magkahalong takot at saya dahil posibleng nagbunga ang pagsasama namin ng saglit ni Nando. Buntis ako, Papadudot. At nang malaman kong pinagdadalang tao ko ang aming anak ni Nando, ay magkahalong kaba at saya ang naramdaman ko. Kaba dahil hindi ko alam kung paano ipapaalam sa aking pamilya sa probinsya na nagbunga ang sandali naming pagsasama ni Nando. At saya naman dahil merong buhay na nabubuo sa aking sinapupunan. At dahil wala pa akong ideya kung paano sasabihin kina nanay at tatay na magkakaroon na sila ng apo, kaya naisip kong isekreto na muna ito sa kanila. Pinakiusapan ko rin si Rona na huwag magbabanggit ng kahit na ano sa aking mga magulang para hindi na sila masyadong mag-alala. Bagay na kinontra ng pinsang ko noong una pero napakiusapan ko rin naman sa bandang huli. Nagpatuloy lang ako sa pagpasok sa trabaho, Papa Dudut. Kailangan ko kasing madagdagan ang aking ipon para sa aking panganganak. Kahit na minsan naaalala ko pa rin si Nando. Hindi na lamang ako nagpapaapekto dahil alam ko kung nasaan man siya ngayon ay doon na lang siya manatili. Wag na siyang magpapakita sa akin lalo na sa anak namin dahil isa siyang malaking duwag. Pero iba pa rin maglaro ang tadhana. Nang halos 2 buwan na ang aking pinagbubuntis ay muling nag-cruise ang landas namin ni Nando nang magkita kami sa isang mall. Papadudot, kahit na galit ako kay Nando, meron pa ring bahagi sa aking puso na gustong makiusap sa kanya na huwag na niya akong iiwang muli.
Nasa pagkakataong yon ay piliin naman niya ako at ng aming magiging anak. Pero sa kabila ng lahat ay muli kong piniling sarilinin na lamang ang sakit at ang lahat ng hinanakit. Para saan pa kung magmamakaawa ako sa kanya? Samantalang halatang halata naman na hindi ako o kami ng magiging anak niya ang pipiliin niya sa dulo. Kahit paano ay mas pinili ko pa rin bigyan ng dignidad ang aking sarili, Papa Dudut. Dahil minsan hindi lahat ng ipinaglalaban ay karapat-dapat na ipaglaban. Nang araw ding yon matapos ang pagkikita namin ni Nando ay nanumbalik muli ang sakit at kirot sa puso ko. Yung sugat na akala ko ay unti-unti nang humihilom dahil sa kanya ay muli na namang nabuksan. At sa pagkakataong yon ay mas doble ang sakit. Umiyak lang ako ng umiyak pag uwi namin ni Rona sa apartment. Mabuti na lang dahil nandoon ang pinsan ko para damayan ako. Nakatulugan ko na nga lang noon ang labis na kalungkutan. Kinabukasan ay laking gulat ko nang dumating sa apartment namin si nanay. Hindi binanggit sa akin ni Rona na lumuwas pala ang nanay ko para dalawin ako. Palibhasa inamin din ng pinsan ko na hindi na raw niya napigilan ang sariling wag banggitin kay nanay ang pinagdadaanan ko. At bago ko pa nga siya tuluyang masabunutan dahil sa kadaldalan ay dinepensahan na niya kaagad ang kanyang sarili. Ginawa lang daw niya yon dahil hindi niya kayang nakikita akong sinasarili ang sakit at kalungkutan. Papadudot para akong batang nagsumbong at umiyak ng umiyak habang yakap-yakap ang nanay ko. Papadudot ipinagpatuloy ko pa rin ang pagtatrabaho sa kantin hanggang sa mag-anim na buwan ang aking ipinagbubuntis. At matapos noon ay nagpa siya sina nanay at tatay na pauwiin ako sa Bicol para doon na manganak. Nang maisilang ko ang aking unika iha, para na rin po akong naging bagong tao. Ang lahat ng hinanakit at pait na naranasan ko noong hindi ko pa siya ipinapanganak ay kaagad na nawala ng unang beses kong masilayan ang napakaganda niyang mukha. At masayang masaya ako dahil kahit isa man lang sa aking pangarap na magkaroon ng masayang pamilya ay natupad sa katauhan ng aking anak. Nang magdalawang taon ang anak ko ay nagpa siya akong lumuwas muli ng Maynila para makipagsapalaran. Nang panahong yon, nirecruit muli ako ng pinsang kong si Rona para naman magtrabaho bilang isang call center agent. Naging matagumpay ang aming training at hindi nagtagal ay nagsimula na rin kami sa bago naming career. Kumpara sa kita ko noon sa kantin ay mas malaki ang sweldong na ipadadala ko sa aking pamilya at anak ko sa probinsya. Papadudot, kaya naman kahit papaano, masaya ako dahil nasosoportahan ko sila. Home base kami ngayon ng pinsang kong si Rona dahil sa pandemya. Medyo nakakapanibago pero nakasanayan na rin namin. Kung tatanungin ninyo ako, ang love life ko sa ngayon ay masasabi kong isa akong single but happy. Hindi ko pa rin naman sinasara ang puso ko kung muling magmahal dahil tulad ng pangarap ko noon. Gusto kong magkaroon ng masayang pamilya tulad ng aking mga magulang. Pero habang hindi pa yon nangyayari, kontento ako sa mga taong malalapit sa buhay ko. At lalong lalo na sa anak ko, Papa Dudut. Wala na rin akong balita pa kay Nando. Pero kahit na meron kaming hindi magandang nakaraan ay ipinagdarasal ko na lang sa ngayon ay nasa parehong pahina kami ng aming buhay na masaya at kontento sa aming pamilya. Sana ay maraming natutunan ng ating mga kapuso sa aking kwento. At kung mabibigyan ako ng pagkakataon na mabasa nyo ang liham ko ay buong puso ko itong ipagpapasalamat. Lubos na nagpapasalamat, Letty. Hindi katulad ng mga kwento sa libro at palabas sa pelikula ang tunay na buhay. Dahil madalas mas masalimuot at mas masakit ang mga kwento ng pag-ibig na itinatampok nito. Katulad na lang ng mga sakit at kahihiyan na pinagdaanan po ni Letty. Kung tutuusin ay tama rin naman ang nanay niya nang sabihin nitong may leksyon o aral sa buhay natin na minsan hindi naman dapat matutunan sa masasakit na paraan.
Pero sa kabila ng lahat ay hindi pa rin natin maiiwasan yung mga masasama at mapanakit na tao na makalapit sa atin. Kaya nga kahit mahirap ay piliin nating maging mabuting tao, maging malinis ang intensyon natin sa ating kapwa at huwag na huwag nating tutularan ang mga katulad ni Nando. Para sa mga katulad naman ni Leti, hanga kami sa inyo dahil napagtagumpayan ninyo ang mga pagsubok sa buhay. Maging ang mga labang sinasarili nyo lamang. Pero kung may pagkakataon ay pwede naman kayong humingi ng tulong. Huwag niyong isiping nag-iisa kayo sa mga laban ninyo.